Direktang tinitigan ni Astrid si Alf, na mahigpit na nakagapos ng mga bakal na kadena, at tinanong siya sa isang mababa at mabigat na boses kung nasaan niya ipinadala ang kanyang disipulo. Sa pagkarinig niyon, agad na nagtaas ng kilay si Alf nang may pangungutya at mapang-uyam na nagtanong kung sa tingin ba nito ay ibubunyag niya ang impormasyon ng ganoon kadali. Si Astrid, na hindi natinag, ay pinutol siya ng walang emosyon at binanggit na hindi niya kailanman inisip na magiging ganoon lang iyon kadali. Sa malapit, sinuri ni Noah ang daloy ng asul na enerhiya at matapos ang tahimik na pagkalkula ay sinabi kay Astrid na base sa coordinate formula, ang lokasyon ay tila nasa hilagang rehiyon. Natigilan si Alf sa gulat at lihim na itinanggi ang posibilidad, hindi makapaniwalang mahihinuhan nito ang lokasyon sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa formula. Humakbang si Astrid palapit at malamig na ipinaliwanag na ang hilagang rehiyon ang laging default na pinipili dahil iniisip ng lahat na ang sinumang ipadala sa mga tigang na lupain ay tiyak na mamamatay, kaya naman nakakagamit sila ng mga pabayang formula na gaya nyon. Sa sandaling iyon, biglang pinwersa ng kadena si Alf na lumuhod. Yumuko si Astrid at marahang tinanong siya kung saang bahagi nga ba ng hilaga niya ipinadala ang mga ito. Nagngangalit ang mga ngipin, iginiit ni Alf na sinabi na niyang hindi siya sisigot. Ang tingin ni Astrid ay agad na naging malayelo habang nanahimik siya ng sandali. Kasabay nito, isang misteryosong magic circle ang nagsimulang kuminang sa ilalim ni Alf, at ang kanyang mukha ay napuno ng kalituhan at panik. Kalmadong iminungkahi ni Astrid na maaaring malapit ito sa Winter Bridge. Sa pagkarinig nito, nanigas si Alf sa gulat at lihim na napasigaw na imposible ito. Nagpakawala si Astrid ng isang malamig na ngiti at napagpasyahan na tila nasa paligid nga iyon ng lugar na iyon, hinihimok siyang maging mas espesipiko, dahil hindi iyon isang lugar na maaaring mabuhay ang sinuman sa loob ng 10 araw. Ang mukha ni Alf ay naging kasing puti ng kamatayan habang desperado niyang iniisip na walang saysay ang lahat ng ito. Habang hinihimas ang kanyang baba sa pag-iisip, naghinala si Astrid kung iyon ba ang Valley of Cold and Blood, ngunit agad ding ibinalawala ang ideya bilang kalokohan bago biglang nagpahayag ng gulat at iminungkahi ang Forest of Frozen Frost Trees sa halip. Pagkarinig sa pangalang iyon, binalot ng takot si Alf. Dahan-daang tumayo si Astrid at kinumpirma na tama nga ito. Pagkakita sa kanyang kalmado at walang emosyong asal, nagpanik si Alf sa loob. Iniisip na ito ay kakatwa at nagtataka kung paano nito nalaman, natatakot pa na baka kaya nitong magbasa ng isip. Malamig na sumingit si Noah na bago sila umalis, kailangan pa nilang asikasuhin ang bagay na ito. Agad pagkatapos niyon, isang nakakapangilabot na pader ng yelo ang nabuo sa paligid ni Alf, naganap siyang ikinulong. Pagkakita sa matinding takot ni Alf, casual siyang tiniyak ni Astrid na wala siyang intensyong patayin ito. Pagkatapos ay kinuha ni Noah ang isang communication orb at ipinakilala ang sarili bilang si Professor Lars von Celestia. Mahinahon niyang ipinaalam kay Professor Lars na nakahuli sila ng isang Demonkin at tinanong kung maaari ba itong aipakulong hanggang sa makabalik siya. Ang boses sa kabilang linya ay nag-react ng may gulat sa pagkarinig sa salitang Demonkin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Noah na isang Demonkin ang nagtatago sa gitna ng mga propesor at kasalukuyang nasa Faculty Room No. 2, hinihiling na asikasuhin ang bagay na iyon. Ang boses ay sumagot ng matatag na tutulungan niya silang isulat ang incident report pagbalik nila. Agad na tinapos ni Noah ang tawag at binanggit na kailangan na niyang umalis para iligtas ang lahat ng estudyante, habang humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ay tinawag niya si Astrid na oras na para umalis. Sa pagkarinig nito, binigyan siya ni Astrid ng isang malamig na sulyap at nagkomento na talagang nagagawa ni Noah na buwaysetin ang lahat. Sa isang saglit, naglalagablab na pulang apoy ang bomb-alot sa katawan ni Astrid habang may lumalabas na mga pakpak at sungay, ang kanyang anyo ay bumalik sa tunay niyang hugis bilang isang mar-angel na pulang dragon. Sumakay si Noah sa kanyang likuran at may nostalgic na binanggit na matagal na ring panahon simula nang masakyan niya ito ng ganito. Matalim na ibinaling ni Astrid ang kanyang ulo at binabalaan siyang tumahimik. Nanahimik si Noah, ngunit nasa sabik na naisip na kahit umaasta si Astrid na walang pakialam, hinding-hindi ito lilipad ng ganoon kalayo sa hilaga kung wala talaga siyang pakialam kay Nox. Pagkatapos ay tumungala si Astrid sa langit at nang may interes ay muling pinag-isipan ang tungkol sa Forest of Frozen Frost Trees. Tumalon siya sa hangin at lumipad kasama si Noah.
Lumilipad ng mataas sa langit. Habang nakasakay sa kanyang likod, hinayaan ni Noah ang kanyang mga kaisipan na sumabay sa hangin, isinasaalang-alang na ang mga troll o ant ay maaari man lang harapin. Ngunit gaano man kalakas si Nox, kung makakatagpo niya ang bagay na iyon, tiyak na mamamatay siya. Matapos ang sandaling katahimikan, habang patuloy sa pag-akyat si Astrid, napagpasyahan ni Noah sa loob niya na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Samantala, ilang mga kislap ng liwanag mula sa espada ang pumutol sa mga katawan ng mga ant ng sunod-sunod, na nagdulot ng kanilang mabigat na pagbagsak sa lupa. Matapos ang pagsugod ni Nox, yumuko si Nox, inaalalayan ang sarili sa kanyang mga tuhod habang hinihingal ng malalim. Inanunsyo ng system na naubos na ng player ang lahat ng mana sa parehong lower at middle dantian, na ang natural na recovery ay aabot ng humigit kumulang 3 araw, at ang mana prohibition penalty ay nailapat na. Nahihirapang iangat ang kanyang espada, walang magawang naisip ni Nox na ubos na ang lahat ng kanyang potion at apektado na siya ngayon ng mana prohibition, na ginagawang imposible para sa kanya na maayos na makagamit ng mana sa kasalukuyan. Napagtanto niya nang may pait na mahihirapan siyang ituloy ang pakikipaglaban habang pinuprotektahan din ang iba. Nang may pag-aalala, sumulyap siya pabalik kay Eleanor sa kanyang likuran. Bigla, nagdilim ang paningin ni Nox at ang kanyang ekspresyon ay sandaling nanigas habang ang mga system warning ay tumunog ng sunod-sunod. Iniulat ng system na dahil sa epekto ng chronic ailments, ang cold level 5 ay nailapat na sa player, na ang negative trait na cold hands and feet ay makabuluhang nabawasan pansamantala, at ang action restriction level 3 ay nailapat din. Agad pagkatapos nyun, bumagsak si Nox sa lupa, inaalalayan ang sarili ng isang kamay. Hinihingal ng malakas, galit niyang naisip na sa lahat ng posibleng oras, ang chronic ailments at cold hands and feet ay ngayon pa tumama, mapait na nagmumura at naniniwalang kahit ang kamalasan ay dapat may limitasyon. Pagkakita rito, lumapit si Eleanor at nag-atubiling nagtanong kung ayos lang ba si Nox. Nanatiling tahimik si Nox at pinilit ang sarili na tumayo, sumasandal sa kanyang espada. Habang pinapanood ang kanyang anyo na pagewang gewang, may pag-aalala niyang tinawag ang kanyang pangalan. Si Nox, na hinihingal ng malalim, ay naisip na mapanganib ang sitwasyon. Pagkakita sa kanyang kondisyon, nagpanik si Eleanor at tinawag siya. Sa kabilang panig, walang magawang bumagsak si Nox ng patihaya, hinihingal para sa hangin. Sa mga mata na bahagyang nakapikit at pagod, naisip niya na matapos talunin ang 50 ant, nauwi pa siya sa ganito. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo, at sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Eleanor ng may alarma, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari at sinabing bigla na lang itong nahimatay. Pagkakita sa pag-aalala sa mukha nito, tuliro na naisip ni Nox na talagang nagmamalasakit ito sa kanya. Naisip niya na si Eleanor, na kilala bilang Golden Fox at itinuturing na isang malamig na tao, ay may itinatago palang mainit na puso sa likod ng kanyang malamig na hitsura. Nagpakita siya ng tapat na init ng loob sa isang taong tulad niya na palaging nag-iisa. Bagaman tinatawag ito ng ilang tao na labis na pakikialam, iyon ang eksaktong dahilan kung bakit niya ito palaging ni-recruit. Sa sandaling iyon, nagmamadaling gumamit si Eleanor ng hilang magic sa kanya. Mahinang idinilat ni Nox ang kanyang mga mata at tinawag ang kanyang pangalan. Habang tinutulungan siyang maupo, may pag-aalala nitong tinanong kung ano ang problema sa kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay agad na binalot ng isang berdeng liwanag, at kalmado niya itong itinaas at sinabihan siyang iwanan na siya at pumunta pa ng mas malalim sa kuweba. Inuutusan siyang gamitin ang item doon at sinabing maiintindihan niya kung ano yon. Si Eleanor, na nakakaramdam ng pagdududa, ay tinanggap ito at natanto na iyon ang Veil of Mystery, isang artifact na nagbuburst sa presensya ng isang tao. Tahimik na naisip ni Nox na bagaman ito ay isang single-use item, basta't hindi siya ang unang aatake, hindi siya mahahanap ng mga kaaway. Hindi niya kailanman naisip na ang isang bagay na nakuha niya sa isang black market auction ay magagamit ng ganito. Ang problema, gayunpaman, ay hindi ito magagamit ng protagonist. Tumingin si Eleanor sa bagay na nasa kanyang kamay at nagtanong ng may gulat kung saan niya nakuha ang gayong bagay. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang mas mahalaga ay kung seryoso ba siya, sinasabing kung mayroon siyang gayong item, maaari na niya itong iwanan at tumakas.
Marahang pinutol siya ni Knox at tinanong kung sa tingin ba nito ay tatalikuran niya siya talaga. Nanigas si Eleanor at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkarinig niyon, ngumiti ng bahagya si Knox at mahinahong sinabi sa kanya na magmadali at umalis na. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang ekspresyon nito ay namutla sa panik. Pagkakita na nawala ng malay si Knox, isinigaw niya ang pangalan nito sa gulat. Habang inaalalayan siya, agad siyang tumawag para magising ito. Nang hindi pa rin ito tumutugon, desperado niyang muling tinawag ang kanyang pangalan. Inilapat ang dalawang daliri sa kanyang leeg, seryosong napagtanto ni Eleanor na bumabagal ang tibok ng puso nito at naisip na hindi ito maaaring hayaang magpatuloy. Nagpas siyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan, mabilis siyang nagcast ng healing magic na bomb alert sa katawan ni Knox. Habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas dito, nakiusap siya rito na gumising. Itinitikom ang kanyang mga labi, muli siyang nakiusap na gumising ito. Nakaramdam ng pagkakasala, naisip niya na kung mangyayari ito, dapat ay naging tapat na siya simula pa lang. Naisip niya na ang lahat ng ito ay dahil tinangka siyang patayin ng mga asasin at nadamay lang si Knox sa sitwasyon dahil sa pagkakataon. Habang nakatingin dito na nakahiga ng nakapikit ang mga mata, malungkot na nagtaka si Eleanor kung kaya niya ba talagang magtago sa likod ng dahilan na nadamay lang ito at basta na lang takasan ang kamatayan ni Knox. Sa pag-alaala sa isang eksena mula sa kanyang pagkabata, tinanong niya ang sarili kung ano ang ginawa ni Knox noong araw na iyon sa pagtitipon ng mga maharlika. Nasasakal sa emosyon, tinanong niya kung talagang itinuring niya ba itong napakalupit at hindi mapapatawad na karapat-dapat bayaran ng kamatayan. Sa pag-alaala sa mga naunang salita nito, na nagtatanong kung sa tingin ba nito ay tatalikuran niya siya, naisip niya na hindi siya iniwan ni Knox, kundi pinrotektahan pa siya. Naisip niya na marahil, baka lang, ang mga bagay ay hindi gaya ng kanyang pinaniniwalaan. Habang ang eksena ng pagkabata ay muling lumilitaw, naalala ni Eleanor ang kanyang sarili na nakatayong mag-isa, nakatitig sa likod ni Knox mula sa malayo. Nang lumingon ito para tumingin sa kanya, naisip niya sa sarili na noong panahong iyon, si Knox ay maaaring higit pa pala sa inaakala niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isa pang sandali sa nakaraan. Ang mga masasayang sigaw ay umalingaw sa mansyon habang may nasasabik na tumawag na may magandang balitang naghihintay para kay Eleanor. Sa pagkarinig nito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at tumangala. May isang taong hawak ang isang liham ang humakbang pasulong, tuwang-tuwa, at ipinaalam sa kanya na ang pamilyang Reinhard ay pormal nang kinilala ang kanilang merchant group. Nakatayo sa pintuan ng may mataas na moral ay walang iba kundi si Clarkson de Rivlin, ang pinuno ng pamilyang Rivalin. Masaya niyang idinagdag na nakatanggap pa sila ng imbitasyon sa isang noble social banquet. Sa pagkarinig nito, nagmadali si Eleanor at masigasig na nagtanong kung totoo ba ito. Pagkakita sa pananabik sa mukha ni Clarkson, isang bugzo ng saya ang umapaw sa loob niya. Naisip niya na napakatagal na panahon na simula nang makita niyang ganoon kapuno ng sigla ang kanyang ama, at sigurado siyang magiging masaya rin ang kanyang ina. Nang bumaling ang kanyang isip sa kanyang ina na nakarete pa rin sa higaan, naisip ni Eleanor na ang kalusugan nito ay patuloy na humihina simula nang magsimula itong magtrabaho para sa grupo. Gayunpaman, naniwala siya na sa sandaling lumaki ang kanilang grupo, tiyak na maibabalik nila ang kalusugan ng kanyang ina sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Eleanor ng matinding kaligayahan. Bigla, binanggit ni Clarkson na binabanggit pa ng mga maharlika ang pangalan ni Eleanor sa kanila. Ganap na natigilan si Eleanor at nagtaka kung siya nga ba talaga ang tinutukoy nila. Sa pag-alaala sa mga nakaraang negosasyon, ipinaliwanag ni Clarkson na si Lord Theo von Rhine, ang pinuno ng pamilyang Rhine, ay tila mataas ang pagtingin sa mga kakayahan ni Eleanor at sinabing siya ang pinakanamumukod-tanging bata sa kanyang mga kasing edad. Sa pag-alaala sa ekspresyon ni Rodwell noong panahong iyon, idinagdag ni Clarkson na ganoon din ang sinabi ni Lord Rodwell. Hindi maitago ang kanyang pananabik, nag-react si Eleanor nang may hindi paniniwala habang lihim na nagsasaya na sa wakas ay kinilala na siya. Nang lumaon, habang sinusukat ang mga damit sa harap ng salamin, naisip ni Eleanor na 3 taon na ang nakalipas simula nang hawakan niya ang accounting work para sa Rivalin Group. Noong una, ginawa niya lang ito para makuha ang atensyon ng kanyang ama, pero ngayon ay nararamdaman niyang ang trabaho ay talagang bagay sa kanya.
Gusto niyang magpatuloy at maging isang haligi ng lakas para sa rivaling group. Masaya niyang naisip na hindi niya kailanman naisip na maging ang mga pinuno ng mga iginagalang na pamilyang Maharlika ay kikilalanin ang kanyang mga kakayahan. Mula sa puntong ito, ang rivaling group ay patuloy na lalaki, at sa huli ay makakatayo na sila sa pantay na antas sa mga Maharlika na palagi niyang hinahangaan. Mga taong ipinanganak sa ibang mundo na may magagalang na asal, mararangyang kasuotan, at buhay na ginugugol sa pag-e-enjoy ng masasarap na pagkain habang nagkukwentuhan ng masinsinan. Naniniwala siya na balang araw ay mabubuhay sila gaya ng mga taong iyon. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit na tumama kay Eleanor sa mismong banquet. Ang ilang mga Maharlika ay nangutya ng may panghahamak, binabanggit kung gaano ito kababa at tinatanong kung ano ang ginagawa ng mga ganoong tao doon. Ang iba naman ay bumubulong ng may paghamak na sa isang banquet na hino-host ng pamilyang Rainhover, isang kapangahasan para sa mga karaniwang tao ang manghimasok. Isang babaeng Maharlika ang nagtakip ng kanyang bibig at mapang-uyam na nagtanong kung ang mga mababang taong ito ay talagang naniniwala na makakatayo sila sa pantay na antas sa mga Maharlika. Sa pagkarinig sa mga puna na ito, ang mukha ni Eleanor ay agad na namutla. Isang Maharlikang lalaki sa tabi nila ang idinagdag ng may pagkutya na marahil ang mga karaniwang taong ito ay ipinadala lamang bilang libangan at iminungkahi na dapat man lang ay may magpaalala sa kanila ng kanilang lugar. Sa sandaling iyon, kinakabahang sumulyap si Eleanor kay Clarkson at tinawag ito. Bigla, nagdilim ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat, pagkakita na ang kanyang ama ay nakangiti pa rin ng bahagya, natigilan si Eleanor at tahimik na. Nagtanong kung bakit ito nakangiti sa lahat. Nalilito siya, iniisip na wala man lang isang tao doon ang tumatanggap sa kanila at lahat ay minamaliit sila. Ngunit ang kanyang ama ay tila nasisiyahan pa rin. Pagkatapos ay tinawag ni Clarkson ang kanyang pangalan at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, sinasabihan siyang ngumiti. Bahagyang nag-atubili si Eleanor, at nagpatuloy si Clarkson sa pag-uutos sa kanya na huwag ipakita ang kanyang personal na damdamin sa lugar na gaya nito. Sinabi niya rito na tandaan itong mabuti at binalaan siya na hindi siya dapat magsalita ng bastos o makipag-away sa mga anak ng Maharlika. Ang ekspresyon ni Eleanor ay naging labis na conflicted. Ang paligid ay tila natahimik habang nag-aalinlangan siyang sumang-ayon. Nang lumaon sa banquet, may nagtanong ng may kuryosidad kung ang anak ba ni Clarkson ay sasabak sa night training. Isang babae ang magalang na tumawa at sumagot na totoo ito. Bagaman ang pagiging isang knight ay hindi madaling landas. Ang isa pang babae ay sumagot ng may paghanga, sinasabing narinig niyang nakamit ni Eleanor ang mga namumukod tanging resulta sa Lydian. Nakatayo sa gilid, tahimik na pinagmasdan ni Eleanor ang eksena. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang tingin at naisip sa sarili na ang gayong papuri ay walang kabuluhan, na mayroong hindi mabilang na mga lihim na kasunduan sa likod ng mga eksena. At ang lugar na ito ay wala kundi isang pugad ng karangyan para sa mga labis na mayayamang Maharlika, at ang pinakanakakagulat na realization sa lahat ay darating pa lamang. Sa parehong sandali, may isang humakbang pasulong. Magalang na yumuko si Clarkson at ipinakilala ang sarili, sinasabing isang karangalan ang makilala sila, na siya ay isa lamang karaniwang mamamayan, si Clarkson ng pamilyang rival, at inaasahan niya ang pakikipagtulungan sa kanila. Pagkakita rito, ilang mga Maharlika ang bamulong sa isa't isa ng may mapang-uyam na tono. Binabanggit na isa lamang siyang mababang mangangalakal at tumatawa na kahit papaano ay alam niya ang kanyang lugar. Sa pagmamasid sa kanyang anyo, nakaramdam si Eleanor ng kirot ng kalungkutan at naisip na ang kanyang ama ay yumuyuko sa mga Maharlikang tulad nila. Ang naunang eksena ay muling kumatas ng malinaw sa kanyang isipan. Ipinatong ni Clarkson ang kamay sa kanyang balikat at binalaan siya sa mababang boses na ngumiti. Huwag na huwag ipapakita ang kanyang personal na damdamin sa mga lugar na gaya nito, at tandaan na hindi siya dapat magsalita ng bastos o makipag-away sa mga anak ng Maharlika. Sa pag-alaala sa sandaling iyon, ibinaba ni Eleanor ang kanyang ulo, itinitikom ang kanyang mga labi ng labag sa loob. Pagtalikod, mapait niyang naisip na ang kanyang ama ay tunay na kaawa-awa. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng lugar, nagngangalit ang mga ngipin habang ang galit ay bumubagso sa loob niya. Mapait niyang naisip na yumuko ito at nagpakumbaba sa harap ng mga taong nainsulto sa kanilang pamilya dahil lang sa pagiging Maharlika nila,
at pakiramdam niya ay tila walang pakialam ang kanyang ama sa anumang nangyayari sa kanya o sa kanyang ina. Habang nagmumuni-muni pa, malungkot niyang napagtanto na hindi ito ang social gathering o party na kanyang naisip. Sa kaisipang iyon, binigulan ni Eleanor ang kanyang mga hakbang. Sa malawak na koridor na naliligo sa malamig na asul na liwanag, naglalakad siyang mag-isa. Bigla, isang boses ang tumawag, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sa gulat, mabilis na tumingala si Eleanor at nakita si Knox na nakatayo sa tapat niya. Pagkakita sa kanya, curious itong nagtanong kung ito ba ang unang pagkakataon nitong dumalo sa party. Habang maingat niyang pinagmamasdan ang hitsura nito, tahimik na sinuri ni Eleanor ang kanyang puting buhok at lavender na mga mata, na pagtatanto na siya si Knox von Reinhover. Agad pagkatapos yun, nagmamadali siyang nagsagawa ng formal na pagbati at kinakabahang humingi ng paumanhin kung nagawa niya itong hindi komportable. Sumagot si Knox ng may paghihinala, nagtatanong kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Noon lamang dahan-daw ang itinaas ni Eleanor ang kanyang paningin. Casual na sumenya si Knox at sinabing naiinip siya at nagtanong kung gusto ba niyang makipag-usap sa ibang lugar. Matapos silang maupo sa isang bench, tinanong ni Knox kung taga saan siya at kung kabilang ba siya sa pamilya ng mga Maharlika. Mahiyain namang sumagot si Eleanor na hindi, at ipinakilala ang sarili bilang si Eleanor de Rivlin mula sa pamilyang Rivalin, na kamakailan lamang nakatanggap ng bagong titulo. Sa pagkarinig nito, nagulat si Knox at sinabing nabalitaan niyang may bagong pamilyang sasali, at iyon pala ay sa kanya. Nauutol na sumagot si Eleanor bilang kumpirmasyon at nag-aalinlangang tinawag siyang Knox von Reinhover, ang bunsong anak ng pamilyang Reinhover. Sa pagkamangha, tinanong ni Knox kung alam nito ang kanyang pangalan, at agad na sinundan ng tanong kung alam din nito ang kanyang edad. Mailap na sumagot si Eleanor na hindi niya alam. Sinabi ni Knox na siya ay 10 taong gulang at tinanong ang edad nito. Marahang sumagot si Eleanor na siya ay 10 taong gulang din. Pagkarinig nito, masayang bulalas ni Knox na magkasing edad pala sila at sinabihan siyang hindi na kailangang magsalita ng masyadong formal. Agad na ikauwi ni Eleanor ang kanyang mga kamay sa pagkataranta, sinasabing imposible para sa kanya na gawin iyon sa isang taong mula sa pamilya ng isang duke. Pagod na tumingala si Knox sa langit at nagkomento na nakakabagot siya, sa katapat na inamin na ayaw niya sa mga party na gaya nito. Natigilan si Eleanor at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkakita sa kanyang nalilitong ekspresyon, mahinahong ipinaliwanag ni Knox na kinasusuklaman niya ang pagiging mapagkunwari at ang mga batang kasing edad niya ay umiiwas sa kanya. Sinabi niya na tuwing inaanyayahan niya silang maglaro, naglalakad lang sila palayo at tinanong kung naiilang din ba siya sa tuwing malapit sa kanya. Agad itong itinatwa ni Eleanor, iginiit na hindi siya naiilang kahit kaunti. Sa kanyang puso, gayunpaman, tahimik niyang idinagdag na kabaligtaran ang nararamdaman niya at gusto pa niyang makausap ito ng mas matagal. Nag-aalinlangan niyang sinabi sa kanya na nag-aaral siya para maging isang accountant sa kanilang merchant group. Sa pagkarinig nito, lumapit si Knox ng may pagkamangha at bumulalas na napakahusay nito. Sinabi niyang nabalitaan niyang sumisikat na ang Rivalin Group kamakailan at hindi niya inaasahan na may kasing edad niya na nagsisikap ng husto. Nahihiyang nagpasalamat si Eleanor. Malungkot na kinamot ni Knox ang kanyang ulo at sinabing kailangan din niyang magsikap, pero sa totoo lang ay hindi nagiging maayos ang mga bagay. Sa kuryosidad, tinanong ni Eleanor kung ano ang ginagawa niya. Determinadong sumagot si Knox na nag-aaral siya ng swordsmanship, ipinaliliwanag na ang bawat isa sa pamilyang Reinhover ay kailangang matutuhan ito at ang kanyang panganay na kapatid ay tunay na mahusay. Ikinuyong niya ang kanyang kamao sa pagkadismaya at sinabing nakikita ng lahat na siya ay mahina at wala man lang talento sa swordsmanship, kaya naman walang nagkakagusto sa kanya. Pagkakita kung gaano ito kalungkot, nag-aalinlangang sumubok magsalita si Eleanor, ngunit nang akmang aabutin na niya ito para aluin, huminto siya. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Clarkson, ipinapaalala sa kanya na laging isaalang-alang ang katayuan at ang pagkakaiba sa yaman bago magsalita. Nag-atubili si Eleanor, iniisip na ang isang mababang tao na gaya niya ay walang karapatang aluin ang bunsong anak ng pamilyang Reinhover. Sa pagpapasya sa sarili, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, bahagyang hinawakan ni Knox ang likod ng kamay ni Eleanor at nagtanong ng may pag-aalala kung nagutom ba ito sa pakikipag-usap sa kanya.
Sa gulat, mabilis siyang tumingin sa gilid. Pagkatapos ay hinawakan ni Knox ang kanyang kamay at marahang hinayla siya patayo, sinasabing maraming merienda sa banquet hall at iminungkahing kumuha sila ng makakain. Habang patuloy siyang hinahila, sandaling natigilan si Eleanor. Sa matinding pagkabagbag ng damdamin, naisip niya sa sarili na ang batang ito ay ganap na naiiba sa bawat maharlikang nakilala niya noon, at marahil sa kanya ay maaari nga silang maging magkaibigan. Sakto namang may 2 taong tahimik na lumapit. Pagkakita sa kanila, nanlaki ang mga mata ni Knox sa gulat habang ang isa sa kanila ay nagsalita ng walang emosyon, sinasabing nagtataka siya kung nasaan na nagpunta si Knox, iyon pala ay matatagpuan lang na nagrereklamo sa isang sulok. Ang mga dumating ay walang iba kundi sina Hearts at Allen. Ipinatong ni Hearts ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang nang may paghamak at hininging malaman kung ano ang ginagawa ni Knox kasama ang mababang karaniwang taong iyon. Pagkakita rito, natigilan si Eleanor at naisip sa sarili na tiyak na mga miyembro sila ng pamilyang Rainhover. Mapaghinalang tinaas ni Alan ang kanyang kilay at tinanong kung sino ang mababang babaeng nakatayo sa tabi nito. Walang emosyong idinagdag ni Hearts na sigurado siyang nasabihan na si Knox na pigilan ang sarili sa mga kilos na maaaring makadumi sa pangalang Rainhover. Habang nakatingin sa kamay ni Knox na mahigpit na nakahawak sa braso ni Eleanor, tinanong pa niya kung nagkataon lang bang nakatagpo ni Knox ang mababang babaeng iyon. Sa pagkarinig niyon, agad na binitawan ni Knox ang kamay ni Eleanor at nagmamadaling sumagot na siyempre hindi, at iyon ay bagso lamang ng pansamantalang kuryosidad. Bahagyang itinikom ni Eleanor ang kanyang mga labi sa pag-aalala. Habang tumatalikod si Hearts para umalis, sumulyap siya sa kanyang balikat nang may malamig na ngiti at sinabihan si Knox na kung ganoon ay itigil na ang kahibangang ito at bumalik na agad sa banquet hall. Nang magsimulang maglakad pasulong si Knox, nag-aalinlangan siyang tinawag ni Eleanor. Pagkarinig sa boses nito, sandali siyang huminto, ngunit agad ding nagpatuloy sa paglalakad ng mabilis para maabutin sina Alan at Hearts. Habang pinapanood ito, bumulong si Eleanor sa pagkadismaya na akala niya ay maaari silang maging magkaibigan. Balik sa banquet hall, ginipit ni Alan at Hearts si Knox sa isang pader at mapang-uyam na nagkomento na tunay ngang nakakagulat dahil hindi nila inaasahan na makikipag-usap ito sa karaniwang taong iyon, lalo na sa isang social gathering na gaya nito kung saan maraming mata ang nakatingin. Tinanong nila kung sinusubukan ba niyang ipahiya ang kanilang pamilya o kung mayroon bang espesyal sa pagitan niya at ng babaeng iyon. Sa harap ng kanilang mga mapang-usisang boses, tanging pagyuko na lamang sa katahimikan ang nagawa ni Knox. Nangutya si Hearts na kung totoo iyon, dapat ay may magpauunawa sa mababang babaeng iyon ng kanyang kinalalagyan. Sa mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Knox sa gulat. Nagmamadali niyang itinanggi na wala itong kabuluhan sa kanya at iginiit na, gaya ng sinabi niya noon, nakaramdam lang siya ng kuryosidad dito. Bahagyang yumuko si Alan at iminungkahi na kung ganoon ay dapat niyang sabihin iyon sa babae ng malakas at malinaw sa harap ng lahat, at kung ayaw niyang gawin ito, sila ang gagawa sa sarili nilang paraan. Pagkarinig nito, ikinuyong ni Knox ang kanyang mga kamao ng labag sa loob at sinabing hindi na kailangan. Labag sa loob siyang sumang-ayon na siya na mismo ang magsasabi sa kanya. Samantala, nakatayo si Eleanor na tulala at nag-iisa sa gitna ng banquet hall. Malungkot niyang ibinaba ang kanyang ulo at naisip na ang kanyang ama ay masyadong abala sa pakikihalubilo sa mga maharlika para mapansin na umalis siya. Sa pag-alaala sa kapansin-pansing nangyari, malungkot niyang naisip na umalis din si Knox ng ganoon na lang, at marahil ay masyadong mataas ang kanyang inaasahan. Bigla, isang boses ang tumawag, sinasabihan siyang huminto. Sa gulat, tumingin siya sa itaas at nakita si Knox na nakatayo sa harap niya. Sa sobrang tuwa, tinawag niya ang pangalan nito at masayang naisip na akala niya ay hindi na ito babalik at alam niyang maaari silang maging magkaibigan. Gayunpaman, agad siyang pinutol nito ng malamig, hinihinging malaman kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na tawagin siya ng ganoon at tinatanong kung sa tingin ba nito ay kapantay siya nito para maglakas loob na tawagin siya ng ganoon na lang. Nanigas si Eleanor sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay naghalukip-kap si Knox at kumunat ang noo ng may paghamak, sinasabing ang basurang gaya niya ay naglalakas loob na ituring ang sarili na maharlika at ito ay tunay na kaawa-awa. Sinabi niya rito na maaaring mabili niya ang apelyido ng kanyang pamilya gamit ang pera, pero tinanong kung naniniwala ba siya na mabibili rin nito ang kasaysayan ng kanyang pamilya.
Natigilan si Eleanor, iniisip na bigla itong naging isang ganap na ibang tao. Marahan niyang muling tinawag ang pangalan nito. Nagpakawala si Knox ng isang mahinang senggal at tinawag siyang isang illegitimate child, at sinabihan siyang lumayas. Sa sandaling iyon, ang ngiti sa mukha ni Eleanor ay naglaho, at ang ningning sa kanyang mga mata ay nawala. Sa pagmamasid sa eksena, ang mga nakapaligid na maharlika ay nagbulang-bulungan sa isa't isa na tila talagang ginalit nito ang batang Panginoon ng pamilyang Rainhover at ito ang nangyayari sa mga karaniwang tao. Naghinala sila na tiyak na may ginawa itong malalang kasalanan at nagkomento na ang mga karaniwang tao ay hindi dapat hinayaang makapasok sa simula pa lang. Hindi na ito matiis pa, mabilis na tinipon ni Eleanor ang kanyang palda at tumakbo palayo. Sa kanyang isipan, naisip niya na ang araw na iyon ang nagmarka ng pinakamalalang social gathering sa kanyang buhay. Matapos mapagtanto na ganoon ang mundo ng mga maharlika, nagpasya siyang mamuhay sa likod ng maskara, gaya ng palaging ginagawa ng kanyang ama. Nagtago siya sa likod ng isang huwad na anyo at nanlinlang ng iba gamit ang matatamis na salita. Ngunit ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan. Sa ilalim ng ulan, nakatayo si Eleanor ng tahimik sa harap ng dalawang libingan. Ang mga tao sa likuran niya ay nagbubulungan na marahil ang Rivaline Merchant Group ay sa wakas ay matatapos na, dahil kapwa na namatay ang kanyang mga magulang, at ang mababang babaeng iyon na ngayon ang nagpapatakbo ng Merchant Group. Ipinagpatuloy nila na gaano man siya katalino, siya ay bata pa rin at nagtaka kung ano ang maaari niyang makamit. Idinagdag nila na bagaman si Clarkson ay isang karaniwang tao lamang, kahit papaano ay maganda ang kanyang trabaho, at marahil ay dapat na silang maghanap ng ibang merchant group. Pagkarinig nito, hinigpitan ni Eleanor ang hawak sa payong. Mapait niyang naisip, na hanggang sa huling sandali, ang mga maharlika ay kinukutya ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Naisip niya na hindi nakapagtataka, dahil hindi ang Rivaline Merchant Group na binuo sa dugo at pawis ang kanilang pinagkakatiwalaan, kundi ang kumikinang na ginto sa likod nito. Dahil doon, nagpasya siyang huwag nang magtiwala sa kahit sinong gaya nila. Naniwala siya na ang tanging bagay na karapat-dapat sa tiwala ay ang mga gintong barya, at maging ang tiwala ay maaaring mabili ng ginto. Naramdaman niya na inilibing na niya maging ang sarili niyang dignidad sa loob ng mga baryang iyon, at nagtaka kung sa huli ay wala rin ba siyang pagkakaiba sa kanila. Naniwala siya na ang insidente sa social gathering na iyon ang nagpabago sa kanya. Gayunpaman, kinwestiyon niya kung dahil nga ba talaga kay Knox kaya siya naging ganito. At sa pag-iisip ngayon, nagtaka siya kung ano ba talaga si Knox noong panahong iyon. Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumalikod si Eleanor at sumakay sa karwahe. Agad na lumitaw ang ulo ni Knox sa bintana ng karwahe, at malungkot siyang lumingon para tingnan ito. Ang mga mata ni Eleanor ay blanko sa isang sandali habang nakaupo siya ng tulala sa karwahe at naisip na noong panahong iyon, si Knox ay sa katunayan ay hindi nakapagpanggap bago siya pauya dahil sina Alan at Hearts ay nagtatago sa likod ng isang poste para magbantay. Malungkot niyang naisip na hindi iyon gustong gawin ni Knox, na sa katunayan ay alam na niya ito noon pa man at alam niyang hindi magkasundo si Knox at ang kanyang kapatid sa pamilyang Rhine. Naalala niya na ang kanyang kapatid ay nakatayo pa nga sa likuran niya noong panahong iyon at napagtanto na naging malupit ito sa kanya dahil natakot siyang sasaktan nila siya. Inamin niya sa sarili na kinumbinsi niya ang kanyang sarili na si Knox ang dahilan kung bakit siya humantong sa ganoon, na lahat ay kasalanan nito, kaya kailangan niyang itago ang kanyang mukha, pinipilipit ang pangyayari para sa sarili niyang kapakanan at binabaliwala ang katotohanan. Sa labas ng karwahe, time na tumingin sa kanya si Knox at tinawag ang kanyang pangalan. At ngayon, habang pinapanood siyang bumagsak sa harap niya, malungkot na naisip ni Eleanor na sa nakaraan, sa sandaling iyon, at maging sa hinaharap, si Knox von Rainhover ay isang masamang tao, at iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Habang unti-unting nauubos ang kanyang healing energy, nakiusap siya na tila hindi na niya kayang magtagal pa. Habang may mga luhang pumapatak sa pisngi ni Knox, nasasakal niyang sinabi na hindi man lang siya nakapagpasalamat ng maayos dito at tinanong kung bakit ito nakahiga doon at bakit. Ibinaba ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa, nakiusap siya rito na gumising. Habang humihikbi, tinawag niya si Shane at sinabing kailangan niya ang tulong nito at nakiusap na iligtas si Knox von Rhine. Ang kanyang desperadong boses ay umalingaw sa tahimik na kuweba.
Pero nang walang tugon, natigilan siya at naisip na kakaibang walang sagot mula kay Shane. Nagtaka siya kung si Shane din ba ay nasa bingit na ng kamatayan sa sandaling iyon. Ang maniyabing bundok ay napuno ng ganap na katahimikan. Ikinuyom ang kanyang mga kamay sa pagkataranta, bumulong siya na walang sinuman ang makakaligtas sa kanya, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin ito, na hindi pa siya nakakapagpasalamat kay Knox o kay Shane. Kinwestiyon niya kung talagang matatapos na lang ba ito ng ganoon at may luhang nakiusap kay Knox na gumising. Pagkatapos niyang magsalita, ang kuweba ay biglang nayanig ng marahas. Pagkakita sa mga bumabagsak na bato, nagulat siya at nagtaka kung anong mana iyon. Nang lumitaw ang mga matatalim na icicle, may alarma niyang naisip na hindi pa siya nakaramdam ng ganoong kalakas na bugzo ng mana noon. At mayroong mali. Mabilis na kinuha ni Eleanor ang puting tela, tinulungan itong tumayo, at ibinalot ito sa kanilang dalawa. Pero nang mapagtantong hindi ito sapat ang laki para sa dalawang tao, nababalisa niyang naisip na kulang ang sukat nito at kung ganoon nga ang kaso, ang artifact ay walang silbi. Bigla, isang dambuhalang kuko ang sumugod sa kanila, dinudurog ang mga bato. Sa mismong sandaling iyon, nagmamadaling inalaya ni Eleanor si Knox at tumakbo sa gilid para umiwas, habang pinapanood ang puting cloak na tinatangay ng hangin kasama ang mga labi. May luhang naisip niya si Knox. Sa sandaling iyon, ang Ice Dragon ay tumayo sa harap nila at malamig na nagtanong kung siya ba ang gumising dito gamit ang kanyang mana. Tinatawag siyang bata. Sa malayo, tila naramdaman ni Astrid ang presensyang iyon at agad na ibinuka ang kanyang mga pakpak at bumaril sa langit. Si Noah, na nakasakay sa kanya, ay inis na nagreklamo at nagtanong kung bakit bigla itong kumilos ng ganoon, idinagdag na nag-ulo ang kanyang buhok. Malamig na sumagot si Astrid na huminto ang tibok ng puso nito. Pagkarinig niyon, natulala si Noah at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Abangan!